Sa second question ni Adrian Pangilinan is for Loisa. Sabi niya, super galing mo dito sa Super talaga. mata-matahan. Sabi niya talaga yan, ha? Mata-matahan Charot lang. actingan. Yan, nakasulat. Being the pivotal character of the series, what have you learned about yourself as an actress that you can take for your future projects? Ito rin, hindi rin bago kay Loy ang drama kasi she's worked with the best, di ba? Loisa, answer the question. Grabe naman po yung super galing. Wow. Ano lang po, nakikinig lang po ako at sumusunod lang po ako sa instruction ng director, syempre kay Direk Raymond, kay Direk Dick. At sa inaaral ko po yung character. Kung anong, ito yung Pira-Pirasong Paraiso, sobra po talaga siyang nakaka-pressure, sa totoo lang. Pero dahil yung mga kasama ko po, naging pamilya ko na din. Mas pinili po naming enjoyin tong Pira-Pirasong Paraiso. At dito ko po nakilala din yung sarili ko na kaya ko pala gumawa ng gantong klaseng story. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga writers po natin dahil binigyan nila ako ng gantong opportunity na mabigyan naman na, mapakita ko kung ano pa po yung pwede ko pang gawin. At excited pa po ako sa mga susunod dahil sa Pira-Pirasong Paraiso, mas ginanahan ako sa buhay. Pero alam ko kasi Ganun yung feeling, ginanahan ako sa life. yung body of works mo, this is your heaviest, Loy, ha? Opo. At saka ang saya kasi kahit po heavy siya, pinagpapasalamat ko din na yung mga iyakan na hindi natin maiyak sa personal na buhay, pero yung character mo, may mga iyakan, doon ko siya nabubuhos din. Kaya ang sarap din ng trabaho natin, di ba? Labasan din ng mga ano natin sa buhay. Thank you, Loy, for sharing. Thank you, Justin. Ayan, for our next set of questions, live na magtatanong from Freebie MNL, we have Jimpy Anarco. Of course. Jim, where are you? Ayan. Careful lang sa camera positions natin. Okay, here, camera is here. Good afternoon po and congratulations sa successful run ng Pira-Pira. So first question po for Miss Sunshine Dizon. Siyempre, Ate Shine, hindi pwedeng hindi. Favorite? Oh, love na love. Ano True. yan? Tsaka ano yan, historian yan. Alam niya yung history ko. Promise. Ayun nga, kaya kanina, di ba yung Kinakat ka nakwento niya mo? agad yung may kwento, ano? Pero ang isa kasi sa na-observe ko habang nag-answer si KD tsaka si Alexa, no, you were smiling. And then parang napa-flashback na ikaw rin, you were once in that phase na ano, may love team, kilig-kilig. So ano yung parang napansin mo lang na journey ng Loiny and ng KD Lex na, uy, ganito na yung love teams ngayon or yung generation ngayon compared, hindi naman compared, pero parang ito yung Relatability difference na relate. from... Ang nanotice ko ngayon, parang mas mature sila kaysa sa amin. Parang mas batang isip kami. Yun ang totoo, Yeah, to be honest. Oo, kasi sila parang, like, I would see Loisa and R2 talk about the scene and, you know, how to do it. I would see naman Alex and KD, parang one time, I think Alex was sick, no? Anak, no? You had migraine, parang ganon. So, alam mo, yung KD was there taking care of her. Tapos, I was talking to KD, giving advice on, parang, don't do this, do ganyan, ganyan, ganyan. Yun, my usual nanay self, parang, oo, parang mas matured na sila kaysa sa amin doon. Kami parang, pag hindi mo gustong kausapin, di mo lang papansinin. Batang isip. Yung ganun talaga. Yung totoo, batang isip talaga noon. Baka ako lang yun, hindi ko alam. I'm just speaking for myself. So, If you don't mind sharing with us, sino ba ang nakalove team mo noon, Shine? If you Si Polo, di ba? Polo Ravales. TGIS. Oo. Oo, Ana Karenina. Wala nang kasunod? Ano po? Wala nakalove team? After, wala Siya lang, na. okay. I decided to do it on my own after that. Alright. James? Pero how do you see them flourishing outside? Kahit itong apat na girls natin, itong for future parang future generation of leading ladies, no, na since of course ikaw dinaanan mo yung phase na yon, ano yung nakikita mo sa kanila na after this show magfo-flourish pa yung kanilang career? You know what? Definitely. And it's really up to them. Kasi ngayon nakita ko from day one hanggang nung last day ko, ang laki talaga nung confidence. Iba din na yung bonding nila. And you know, there's always this a thing that you see in an actor na alam mong tatagal eh. There's gusto.
I don't know how to explain that. Parang magic yan eh, na hindi mo ma-explain. Pero makikita mo, ito tatagal to. Ito parang hindi masyado. Parang may ganun kang nafe-feel. I hope and pray na sana yung kung ano man lumabas sa bibig ko ngayon, magkatotoo. Because I really see a bright future for all of them. Because I feel that they really love and enjoy what they're doing. It's very rare that you see or hear them na kunyari magrereklamo na pagod na or whatever. Tsaka kahit pagod na, lumalaban pa rin. Like one instance, Elise was like, Ate, pagod na ako. Hanggang 12 midnight na lang yung energy ko. Pero nung nung take na, bigay talaga. Awang-awa pa ako kasi hindi sanay sa sampalan. Hindi niya alam kung paano i-sway yung face niya. Siguro akala niya yung mga unang scenes na tinake namin, yun na yung ibibigay ko sa closer shot niya. My God, sinalo niya yung palad ko nung closer shot. Tapos alam mo yung narinig ko talaga yung puwak. Sabi ko, oh no. Ako yung, alam mo yung awang-awa sa bata na alam kong babakat yung kamay ko. Tapos alam mo yung, what I can do na lang is hug her tightly because I was so, parang awang-awa na ako sa anak ko. May pasa na. Ang puti-puti pa kasi pareho kaming pasain. Pero, not a single thing that you'd hear from them na parang, parang wala lang. And the next day, they're still, with high energy and, it's a bright new day. They're always excited to see us, always excited to do the scenes again. So, I really hope and pray that this won't be the last, but only the firsts of many. Ready talagang all four of them sa inyong napakahusay na, seasoned actors ng cast, no? Ready talaga sila, kaya hindi nagko-complain. Go, James, anything Thank you, Ate Shine. Last na lang for Elise, bilang doon naman na nanggaling, no? At saka, kanina ikaw yung na-mention na parang breakout star of the show kasi ang daming nagulat na kaya mo palang mag-kontrabida or ganitong character. So, looking back lang at your journey, tas yung mga na-experience mo pa yung nakwento ni Ate Shine, how was it? Being Hillary for how many months, I admittedly sa start sobrang kabado ko. I was parang tinatanong ko yung sarili ko kung kaya ba. But as we were doing like the daily tapings, laking pasasalamat ko lang din sa mga kasama ko sa trabaho from Direk Raymond, Direk Dick. Sobrang alaga nila sa yung tulong na binibigay nila is for not just for me but for the whole show, for everybody. Kaya sobrang thankful ako for everyone in this show, from the cast, our veteran actors, Ate Shine, Kuya Epi, Tita Cookie, Miss O, Kuya Guards, kahit saglit lang, sobrang thankful ako because they're really the ones who guided and was a part of Hillary's journey. And especially the three girls, sobrang kapit na kapit ako sa kanila to be able to do Hillary. It was so fun. It's very personal that I was able to play Hillary. And syempre kay Inay Maria, kahit saglit lang din, sobrang laki ng impact niya na binigay. And it was a fun journey na ang hirap pang bitawan, ang hirap pang i-let go kasi sobrang nag-enjoy ako kay Hillary na hindi ko nagagawa sa totoong buhay. Sa totoong buhay kasi ganto-ganto lang ako. Pero kay Hillary, dun ko talaga na ilabas lahat. Though sometimes I would, parang sobrang hard ako sa sarili ko kasi parang pinipigilan ko pang lumabas si Hillary. Pero at the end of the day, kung ano yung lumabas, very grateful na ako doon. After this ba, mas gusto mo na yung ganito, medyo dark, gray, Siyempre, kontrabida? pag na-experience mo na yung ganito, parang there's no going back. Mas mas malaki pa and mas mataas pa yung level ng gugustuhin mo. So I'm really looking forward to better and darker characters in the future. Kasi from what we saw sa performance niya, parang hindi siya baguhan sa ganong,
ganong role, anak. So, congratulations. Thank you po. Thank you. Galing-galing. Alright. Okay na po. Thank you so Thanks, much. And Jimpy. congrats. Okay, Justin, who's next? Ayan, bago natin tawagin si Tito Glenn, si Bongga, for his set of Gulat-gulatan, questions. Glenn. Oo, Charot. babasahin ko muna yung question from Nika Sabio ng Push. Yung question niya for Miss Sunshine, nasagot na. So, yung babasahin ko is for Loisa. Ayan. Kasama mo si Ronnie sa project na to. May projects ka pa ba na gustong gawin with him in the future? Yan. Alam Kami ko po ni yan. Ronnie? Yes, oo. Marami pa po kaming gustong gawin together. Yung Mr. and Mrs. Smith, gusto ko pong magawa namin yon. Pero ngayon sa serye, siguro mas gusto ko din na magkaiba naman muna para kanya-kanyang mag-grow din, di ba? Magkaiba meaning, pwede kayo mag-separate project? Yeah, oo, parang don't kasi mind? 7 years na po kami love team. Pero parang, di ba, parang gusto ko rin siya, mag-grow din siya as an actor. Okay. Totoo yun. The question is for Loisa, no? Ronnie, aminin mo na, para malaman nila exactly what gusto mong maging next project mo, Ronnie. Alam ko to eh. Ako gusto ko talagang mag-action, kaya yung Pira-Pira so parang ngayon yung naging training ko. So, Oo, half of the season, binigyan ka talaga Yes, ng mga oo, action oo. scenes, ano? Opo. So, yun. Kaya, if ever man, tama yung sinabi ni Lois na pag-usapan namin yun na pag kami offer sa yung magandang oportunidad, ako din, gano'n, edi pwede kang magsolo ako. Pwede din akong humiwalay na muna. And para Pero din sa doon amin lang yun. huwag kang subok-subukan, behave dapat, di ba? Ay, sorry. Nagbabanta na kagad. Dapat ganun, bantaan mo kagad. Para... Ayun. Pero sobrang thank you po sa Dreamscape dahil gustong-gusto ko talaga yung role na ganun na ipagsapakan ka, na ipagbarilan ka. So binigay nila sa akin kaya thank you po. Thank you. Thank you, Ronnie. Ayan, tawagin na natin si Tito Glenn, si Bongga, ng Showbiz Bongga. The question is for, kanino Glenn? Sige, can we pass the microphone to Glenn? Tayo, Glenn, para makakuha ng camera. Saka para makakuha rin yung maayos. Ano? Ayan, hello. Para sa apat na bidang babae natin, ang next generation drama actresses. And gaano kalalim yung naging friendship nyo rito sa Pira-Pira sa Paraiso? Kasi Naku, wag mong simulan. Mauubos ang oras. kasi yung nakakatuwa na nakikita kayo sa mga post yun na magkakasama, lumalabas. Tapos sa isang interview na sabi nyo pa na gagawa kayo ng group chat na kayong apat na babae. Meron na po. Gusto mong sumali, Glenn? Meron na. Pwede naman. Charot. Para ma-update ako. Go. Gaano kalalim yung naging friendship nyo? Nako, let's start with Elise. Liz, nak, gaano ba kalalim yung group chat nyo ngayon na anong topic niyo doon? I think mag-a-agree ang lahat. Kapag may group chat na kayo at na-update yon weekly, ibig sabihin malalim na ang samahan ninyo. Daily nga eh. Daily nga eh. Yun. May chismisan din. Iba na. Siyempre. May mga Tsaka chismis sumagat ako, din. Siyempre. Meron po. Doon nabubuhay. Na-joke lang. Updated, ha? Update sa daily life namin. Yung parang kahit hindi naman namin ina-ask kung anong, walang nangangamusta, pero sariling sendan na lang ng update. Parang kayo rin pala kami, no? May sariling group chat kung ano-anong Totoo, chismisan. papakita ko lang sa kanila, nanonood ako ng ganito, ng movie. Ini-screen grab. Parang jowa, magjo-jowa yung update, no? Mas updated pa nga ang group chat natin kesa sa mga jowa. Charlie, share. Opo, siguro masabi kong sobrang lalim na nung closeness namin kasi anytime nakakapagtawagan kami. Yung parang anytime na tawagan mo siya, yan, si Elise, sasagot sila May kahit sasagot. madaling araw. Or kahit hindi sasagot, magme-message agad kinabukasan Galing na, sorry naman. te, nakatulog na ako, yung mga ganyan. So, yung ganong boundaries, kumbaga, hindi na kami nahihiya na ganon. Oo, O, yung or walang tanongin, wall. nasaan kayo? Tapos yung mag-update nga kami sa group, ganyan. At saka, yung kahit hindi natutuloy minsan yung plano namin, walang nagtatampo. Parang understood na sa amin na, okay, kailangan niya ng time for others. Wag muna tayo. Yung mga ganon. So, yun po. Okay. Sa Loy. akin, nasabi kong malalim kasi umabot na kami na yung lahat kaya namin sabihin sa isa't isa, yung no filter talaga. Kasi di ba hindi mo kaya sabihin yun sa mga hindi mo naman ganun ka-close. Tama na. Kahit yung mga love problems, gano'n.
Mga ganyan. Parang totoo. wala naman yung si mga Loisa nun. advice, yung masakit man, pero yun ang totoo. Di ba? Kaya mong sabihin ng ganun. Alexa. Actually, may tinanong po ako kanina, sabi, ano daw yung pirasong nabuo sa akin for last year or this year? Tapos sabi ko sila, hala, I'm gonna cry. Yun po, sabi ko, may pinost ako before na video namin. Sabi ko, sila yung parang pinaka-best gift na nakuha ko for last year. And yung parang greatest takeaway ko din dito. So, yun yung pirasong nabuo sa akin, yung friendship namin. And sobrang galing nila kasi na-break nila agad-agad yung lahat ng walls ko. Actually, if I may share, Alexa, sa tagal kitang kilala, never ka nag-share ng maraming personal sa buhay mo. Ngayon lang kita nakita na nakadevelop ng friendship. Kasi you're into school, tas other private matters mo. Ngayon ka lang naramdaman kita sa social media na nagkaroon ka talaga ng friends. True. Na barkada, ano? Yeah, as an introvert na sobrang bahay lang ang buhay, ganyan, Call of Duty yun. So, ang galing kasi they understand that. And because they understand that, they know na si Alexa kailangan niya ng me time, tapos andito lang kami to support. So, the best. Ayan. Cheers to Best. friendship. For keeps. Yeah, for keeps lang. For keeps, yan. My next question is for Gardo. Ayan, Gardo, sabi mo kanina, hindi ka nagkaroon ng masasayang moments dun sa on-cam dito, kasama yung mga anak mo and si Elise. Pero, ano yung reaction mo na tuwan-tuwa yung mga netizens dun sa mga ina-upload mo saka dun sa mga video clips nyo na magkakasama? Yun yung mga masasaya, sumasayaw. di ba? Oo. Pero like, hindi naman din totally walang masaya eh. Kumbaga, siguro mas nakakarami lang yung mga, kumbaga, makabagbag damdamin ng mga eksena. Ayun. Kahit short lang yung nakasama mo sila, ano yung masasabi mo sa bawat isa sa kanila? For Yun, Elise? pag nakakahalubilo ko sila na may mga chismisan, yun, na-enjoy ko yun. Kasi like, parang pag hindi mo sila kasama, wala eh. Parang walang balitang, like ako personally. And then like, parang pag napaupo ka sa kanila, ganun pala yun. Ganun pala. Ganun pala yun. Si sabi ko, sige, sabi ko, sige, salamat, pinagkatiwala niyo yan sa akin. Nagmarites ka Sabi pala ko, dun, oo, tatay na tatay talaga. Ramdam na ramdam ko yung pagkatatay ko sa inyo. Sabi ko. As So, yun. actresses, ano sila? Sila, and wag naman sa ikalalaki ng ulo nila, pero mga sensitive sila. Kasi sa tanda ko na rin, kumbaga, syempre, marami na rin ako na-encounter. Yung iba parang sobrang tagal eh. Di ba yung pag sinabing like, kunwari, kung actor's queue, ang tagal, parang di ba? Ano na yan? Anong petsa na? Sila, halos parang walang ganun eh. Basta ni-ready at ni-read at ni-rehearse, yun na, salang na kagad. So, like para sa akin, maganda kasi fresh yung di ba? And then like parang pag tinake na ni Direk, nandun na. And isa pa pala na ipagpapasalamat ko kay Direk kasi parang pagbalik ko dito, kumbaga in sync yung dun sa namin eh. Kumbaga same frequency. So natutuwa ako kasi like para sa akin malaking bagay yung alam ng director kung ano yung gusto niyang mangyari. Ang hirap kasing kapain para sa isang artista na yung may pinapa-artist kayo tapos hindi mo magets dahil hindi mo alam kung ano yung gusto niya. Yes. 'Di ba? So pero ito like thank you so much talaga, Direk. Kumbaga lagi kong sinasabi nga kasi pag maliwanag sa kapitan or sa nagtitimon ng isang, 'di ba, ship, maliwanag din maipapasa sa iyo and then maliwanag mo rin maidi-deliver kung sakali. So isa 'yun sa pinagpapasalamat ko kasi malaking bagay 'yun para sa isang artista. Para sa akin personally 'yun, malaking tulong 'yun. Alright. Congratulations Yes. sa And Pira-Pira congrats sa Surprise. mga bagets. And sana patuloy niyo akong pagkatiwalaan. Alright. Nagpi-pitch ka na nga di ba? Thank you. Thank you, Glenn.